isa sa mga reason ng mga virtual assistant, ng mga freelancer, kung bakit sila nag-register sa BIR ay para magkaroon sila ng income tax return or ITR. Saan naman nila gagamitin ang kanilang ITR? Ang kadalasan po ay para sa kanilang home goals. So ayun po, para po sa kanilang pangarap na magkaroon ng kanilang sariling bahay. Ano naman po ang kinalaman ng ITR para sa ating home goals? Usually po kailangan po natin ng tulong ng bangko pag tayo po ay bibili or magpapatayo ng bahay dahil po sa malaking halaga ng pera na kakailanganin natin. Ang isa po sa requirements ng bangko para po sa housing loan ay proof of income. As a virtual assistant, as a freelancer, ano po ang ating pwedeng i-provide as proof of income? Pwede po ang income tax return. Doon po siya madalas ginagamit ng mga freelancer, kaya po sila nagre-register sa BIR. So yun po, housing loan po usually yung top reason ng isang freelancer, ng isang virtual assistant kung bakit nag-decide sila na mag-register sa BIR para makapag-file po sila ng ITR at magagamit po nila para sa kanilang home goals, para po sa requirement ng housing loan. Kung goal mo din po this year 2026 ang magkaroon ng sariling bahay at kailangan mo po ng ITR as proof of income, may ginawa po akong guide na pwede mong gamitin, The Ultimate DIY BIR Tax Compliance Guide for Freelancer. Makakatulong po ito para sa freelancer BIR registration mo. Kompleto rin po ang templates. Available po ito sa website namin, thejeconsulting.com. Click mo lang get your free ebook. My name is George. I'm a freelancer's tax advisor at JE Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. Kapag may question ka regarding freelancer BIR registration at ITR filing, i-comment mo lang yan at sasagutin ko yan. If you are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.